Hebrews chapter 7 verse 25, therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang intercession. At ang unang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus constantly intercedes for us. Ang ating Panginoon Kristo daw po ay patuloy na nananalangin at namamagitan para sa atin at sa ating Panginoong Diyos o sa harap ng Diyos Ama. Hindi lang minsan o sa tuwing may problema, kundi palagi, as in palagi. Siya po yung laging nasa harapan ng ating Panginoong Diyos para ipagtanggol tayo, i-represent tayo at ilapit tayo sa Diyos Ama. Parang abogado po na laging nasa korte para sa atin, hindi para parusahan tayo, kundi para ipaglaban tayo at ipakita na tayo ay naligtas dahil sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoong Kristo po ay constant. Siya po ay hindi nagbabago. Kung paano niyang ipinalangin tayo mga tao dati, ay ganun po ngayon. Hindi po siya kagaya nating mga tao na minsan nananalangin o nagpapasalamat lang kapag may blessings na dumadating, tapos kapag may kalungkutan naman ay biglang nakakalimutan na may Diyos na nagbibigay ng biyaya, and vice versa, na kapag malungkot lang at saka lumalapit, pero kapag sumaya ay makakalimutan na may Diyos. Hindi po ganun ang ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Kristo po, pinapanalangin tayo sa saya o sa kalungkutan, sa hirap at sa ginhawa. Siya po yung laging nagre-representa sa atin sa harap ng Panginoong Diyos para sa ating mga tao. Siya lang yung nag-iisang mediator natin, at siya, kung wala siya, wala rin tayo. Literal. Kagaya po ng sinabi sa Biblia na Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay Christians are called to stand in the gap. Bilang mga Kristiyano raw po, tinatawag tayo ng ating Panginoon Diyos na manalangin para sa ibang tao o para sa ating mga kapwa. Yung standing in the gap po means tayo po ay namamagitan sa panalangin para sa ibang mga tao, especially yung mga nananalangin nangangailangan at naliligaw, o yung mga nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Parang sinasabi po natin kay Lord na, Lord, alalahanin mo po sila, tulungan mo po sila, gaya ng ginawa ni Jesus para sa atin. Tayo rin po ay naanyayang gawin yon para sa ating mga kapwa, para sa mga ibang tao. Kasi reminder na rin ito sa atin na kapag mananalangin tayo, i-include natin yung kapwa natin, hindi lang para sa sarili natin, kasi nasanay na tayo na kapag nananalangin, Lord, please, ipahintulot mong mangyari sa buhay ko to, Lord, please, bigyan mo ako na ito, Lord, please, pawalain mo tong problema ko. Hindi ba natin napapansin na puro self-centered lang yung mga panalangin natin? Itong pangalawang katuruan po na to, which is the Christians are called to stand in the gap, ay reminder sa ating mga Kristiyano na manalangin din tayo para sa ating mga kapwa, hindi lang para sa ating mga sarili. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay intercession is based on Christ's finished work. Ang pagdarasal daw po natin para sa iba, which is what we call intercession, ay may kapangyarihan at kabuluhan na hindi po dahil sa galing sa ating galing, kundi dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoon Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ibig sabihin po na to, ligtas na tayo at may access na tayo sa ating Panginoon Diyos dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga po, uulitin ko yung sinabi ko kanina, Jesus the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Walang magiging ibang mediator, walang magiging ibang tulay between man and God kung wala ang ating Panginoong Kristo. Kaya pwede na tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos na may kumpiyansa, at pwede na tayong manalangin para sa ibang tao dahil alam natin papakinggan niya tayo dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, at dahil alam natin na kung harapan tayo sa ating Panginoong Diyos ay yung mukha ng ating Panginoong Kristo ang kanyang makikita. Lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.